Praise God! Mapagpalang araw sa ating mga kapatid na nanonood sa aming mga family dyan sa Philippines. Mapagpalang araw sa inyong lahat. So, sa araw na ito, bago tayo dadako sa salita ng ating Panginoong Jesus, aawitan muna natin siya. At bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng verse from the book of Zephaniah, chapter 3, verse 17. At sinasabi dito, "The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing." So, ang ating Panginoon, nandyan siya palagi. He is mighty to save. Nandyan yung mercy niya sa atin, yung forgiveness at yung hope niya para sa kanyang mga anak. Praise God. So, awitin natin sa araw na ito, mighty to save. Hallelujah. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nation. And Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. The author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, and all my fears and failures. Fill my life again. I gave my life to follow, and everything that I believe in. Now I surrender, and I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. The author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. And Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Jesus mighty to save forever. The author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Jesus mighty to save forever. The author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Praise God! Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid ko na nasa Pilipinas, maging dito sa Hong Kong, anywhere kung asa maabot ang video natin ito. Ito po ay isang napakagandang pagkakataon muli na tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos na kung saan mag-grow tayo spiritually. Sa araw na ito, pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Muna ay manalangin para tulungan tayo ng Diyos at gabayan tayo ng Diyos habang tayo ay mag-aaral ng Kanyang banal na salita. Iyuko natin maulo at manalangin tayo. Dakilang Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan
luwalhatiin ka po, O God. At sa oras na ito, Panginoon, kami na iyong mga anak, Lord God, ay mag-aaral na iyong banal na salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan na ang mga salita mo na mapakinggan sa oras na ito ay isang maging instrumento, Lord God, na kami ay lalago sa aming pananalig at panampalataya sa iyo. Sa kaligtasan na binigay mo sa amin, turuan mo kami kung paano namin gawin ang pagsisisi sa mga nagawa namin kasalanan sa iyo. Samahan niyo po kami, Lord God. Ako palayan mo, lalo na Panginoon, ay yung lingkod na siyang gamitin mo, Lord God, na kung saan ang mga salita na lumalabas sa kanyang labi ay ito ay salita galing sa iyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos, binigyan tayo ng isang bagay kung paano natin matiyak na tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan. May tanong dito o isang bagay na pag-aralan natin na mababasa natin sa Gawa chapter 17 verse 30. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanyang ng tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Ang sabi ng Diyos, o dito sa talata na binasa natin, inuutos ng Diyos sa lahat ng mga tao, lahat ng mga tao, saan man na magsisisi. Buksan natin ang ating Biblia, na kung saan ang sabi dito, una natin pagtalakayan ay ang ikumpisal ang lahat ng iyong kasalanan. Hilingin natin sa Panginoong Hesus na linisin ang ating puso mula sa lahat ng mga kasalanang nagawa natin. Babasahin natin sa 1 Juan chapter 1, versikulo 9. Sa Magandang Balita version, nagsasabi, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya ay matuwid. Yun pala ang nais ng Diyos sa atin. Naihingi natin, ipahayag natin ang ating kasalanan sa Kanya. Yung mga kasalanan natin, napagsisihan natin sa Kanya, nung duming-dumi, yung itim natin na puso, kailangan ilalapit tayo sa Diyos at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil sabi ng Diyos, maaasahan na tayo ay Kanyang papatawarin kung tayo ay hihingi at ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Di ba gaya nung kabataan natin noon? Nung elementary pa ako, naalala ko na turo every Wednesday, merong religious subjects, and then tinuturuan tayo kung paano humingi ng kapatawaran. Dati tinuturuan tayo na pupunta tayo sa church at sasabihin natin sa pari, sasabihin natin kung sino yung naka-assign doon na magkumpisal. So every time na pupunta tayo, sasabihin natin sa pari, nagkukumpisal tayo, sinasabi natin kung ano yung mga kasalanan. So lumapit tayo, pupunta tayo doon, ikukumpisal natin, sasabihin natin ang ating mga kasalanan, sinasabi. So why we ask other people na itilipak-tipay yung ating kasalanan? We can directly ask to Jesus sa forgiveness. Sabihin natin sa Panginoon, didiretso na tayo sa Panginoon, huwag na natin idaan sa tao ang ating mga kasalanan na gawa. Diretso natin sasabihin sa Diyos ang ating mga kasalanan at doon sa Diyos tayo ay mag-surrender. So, sabi dito, may kapatawaran. Ipapatawad sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan at linisin niya tayo sa ating kasamaan kung tayo ay lalapit sa Diyos. So yun nga, ikumpisa natin ang lahat nating kasalanan. And dito naman sa 1 John chapter 1 again, verse 7, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan.
So kung tayo ay hihingi ng kapatawaran, ikumpisan natin ating kasalanan sa Diyos, ay tayo, ang puso natin ay lilinisin ng Diyos. Tayo lang ang lalapit sa Kanya. At dito naman sa Pahayag, chapter 1, verse 5, iniibig niya tayo. At sa Kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Lalo na dito sa Hebrew 9, verse 22, at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang magbubuo ng dugo. So, yung dugo ng Diyos, ni Jesus, na dumadaloy, doon nakapako siya, ang dami sakripisyo yung nangyari sa ating buhay na Panginoon Jesus, na dumadaloy ang dugo. Yung dugo ay isang paraan, isang bagay na naglilinis sa ating mga kasalanan. At ano pang gagawin natin? Na ipakita natin na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Maliban na kung ikinumpisa natin ang ating mga kasalanan, kailangan natin na magbalik loob sa Diyos o bumaling tayo sa Diyos. Turn to God. In Isaiah 45 verse 22, nagsasabi, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Lumapit tayo sa akin, sabi ng Diyos, at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig. Buong daigdig. Walang sinabing specific na lugar, kundi buong daigdig. Wala yung sinabi na doon lang sa Pilipinas, dito lang sa Hong Kong, doon lang sa Middle East. Wala, kundi sabi ng Diyos, buong daigdig. Kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Na once na pag tayo ay lumapit sa Diyos, ang lahat ng tao sa buong daigdig ay magkaroon ng kaligtasan. So pag once na pala nag-umpisa tayo, tinalikuran natin ang ating mga kasalanan at ibinaling natin ang ating buhay sa Panginoon, maliligtas tayo. Ay, hindi naman sa Gawa, chapter 3, verse 19. Ang sabi dito, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Napakasimpleng gawin lang po ang ating gagawin. Na magbalik loob tayo sa Diyos nung malaman natin na tayo nagkasala, humingi na tayo ng kapatawaran sa Diyos. Yung puso natin, kailangan ialay at ibigay natin sa Diyos. Ibigay natin yung oras natin sa Diyos na kung saan isang bagay na tayo ay naligtas, na isang bagay na kung saan pinakita natin sa buong mundo na si Jesus ay ating Diyos. And then, talikuran ang inyong mga kasalanan. In Isaiah 55:7, ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik. Lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Amen. So pagwas na tilakora natin ating mga kasalanan at ibiniling natin ating buhay sa Diyos, matatamo natin talaga ang kapatawaran. Dito naman sa Kawikaan 28:13, ang pagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, ang Diyos natin ay maawain, mga kapatid. Once na tayo ay lalapit sa Kanya at ihingi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, kahahabagan tayo ng Diyos at tayo ay patatawarin. So, dito sa Luke 13:3-5, babasahin natin. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. So, pag hindi pala tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at hindi natin pagsisihan ang ating mga kasalanan, mapapahamak tayong lahat. Kaya, pagsisihan natin at talikuran natin ating kasalanan para hindi tayo mapapahamak. Dahil bakit?
Pag hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, baka mapunta sa impyerno ang mga taong hindi nagsisisi. Kaya sabi ng Diyos, para hindi tayo mapunta sa impyerno, talikdan at pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Sabi dito, ano ba ang ibig sabihin dito? Ano ba yung pagsisisi? Bakit kailangan natin magsisisi na ating kasalanan? Hindi naman siguro, okay naman siguro kung hindi tayo maghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pero required para sa atin, para makamta natin totally na tayo ay ligtas, kailangan natin isurrender ang ating mga kasalanan, hingi natin ng kapatawaran. So, ang repent or ang nagsisisi, ayon ay isang bagay na pinahayag natin sa Diyos na tayo ay nagsisisi. Magsuri ka sa mga kasalanan mo. Marami nagtanong, paano ba maghingi ng kapatawaran? So, sabi dito na magsuri ka sa mga kasalanan mo. Dito sa 2 Corinto 7 verse 10, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. So, pag tayo ay humingi ng sorry sa Panginoon, at tayo papatawarin, tayo ay maliligtas. Pero you don't know kung kailan ma-end. Sabi ko sa inyo, hindi natin alam kung kailan ma-end ang life natin. Sikapin natin na nasa Panginoon tayo. Kaya laging prepared tayo mga kapatid. Kaya sa lahat ng ating pagkamali, ihingi natin to ng kapatawaran sa ating Panginoon. And then, tulad ng sinabi ko kanina, na ikumpisal ang ating kasalanan sa Diyos, ayon din sa 1 John 1:9, na ulitin ko pagbasa, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya ay matuwid. So kung ipinahayag natin sa ating Diyos, ating mga kasalanan, tayo ay Kanyang papatawarin. Maasahan natin na tayo papatawarin ng Diyos. At magbalik loob sa Kanya, tulad ng binasa din natin sa Isaiah 55:7, na kung saan uulitin ko, ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Oh, you see? Na kailangan din natin na magbalik loob sa Diyos para lubusan natin makamtan ang kapatawaran at talikuran natin ang ating mga kasalanan ayon sa Kawikaan 20 verse 13. Ang nagkukubli sa kaniyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. You see? Kahabagan ng Diyos sa mga taong tumalikod sa kanilang kasalanan at nagsisisi. Praise God. Hallelujah. So, dito sa ating mga kapatid, gaya na sinabi ko, ano ba? Pagkatapos nito, pagkatapos ng ginawa natin, ano ba ang mangyayari sa atin? Tapos na tayo humingi nag-repent na tayo, ano bang mangyayari sa atin? Siyempre, naghingi ka ng kapatawaran, nanumbalik ka na sa Panginoon, tinalikuran mo na yung mga kasalanan, yung pagkakamali, hiningi mo na lahat sa Panginoon ng kapatawaran. Ano ang mangyayari sa atin? Magkaroon tayo ng malinis na puso. Dahil nilinis na ng Diyos ang ating puso. Na kung saan marumi, maitim, dahil sa dugo ng Diyos, nilinis niya ang ating puso na nagiging puti. So magkaroon tayo ng a clean heart, na sinasabi ko dito na kung ipinahayag natin, kumpisan natin sa Diyos, magkaroon tayo ng puso na malinis. So sabi sa Biblia, ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga nagsisisi sa Diyos at naniniwala sa Panginoong Hesukristo. So Gawa 20:21, ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griyego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik at manalig sa ating Panginoong Hesukristo.
So, manumbalik tayo sa Diyos. Napakasimple lang inutos sa atin ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. So, ang Panginoon ay kumakatok. Gusto ng Diyos, kakatok siya ng kakatok. Ano kayang gagawin natin pag ang Diyos ay kumatok? Dito sa Pahayag 3:20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. So, ang Diyos ay kumakatok sa ating puso. If we open the door of our heart and we welcome Jesus Christ as our personal Savior, kasama natin siyang kasalo, lalo na sa kaharian ng ating buhay na Diyos. Dahil nais ni Jesus na pumasok sa iyong puso at buhay. Gusto ng Diyos. No, ibang invitation to, ibang ginawa. No, para lang magkaroon tayo ng kaligtasan, ang Diyos na mismo ang gumawa para sa atin. Ano ang gagawin natin? Dahil nais ng Diyos na pumasok sa ating puso, imbitahan natin siya. Imbitahan natin ang Diyos sa buhay natin. At once na inimbitahan natin siya, syempre pag inimbitahan natin, tatanggapin natin siya. Hindi naman tayo nag-i-invite at hindi natin papasokin, di ba? Birthday mo, nag-i-invite ka. Tapos, pagdating na sa bahay ninyo, hindi nyo papasokin. Di ba pinapasok natin? So, invite natin ang Diyos at papasukin natin siya. At sasabihin natin, it's like a prayer. Papasukin natin ang Diyos. Sasabihin natin, Panginoong Diyos, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan at linisin mo po ang aking puso sa pagkakasala. Panginoon Hesus, pumasok po kayo sa aking puso at manahan sa aking buhay. Maraming salamat po. Amen. Yung prayer na yan na gagawin natin, once we invite Jesus in our life at tinanggap natin siya at isinusurrender natin ang ating kasalanan sa Kanya, at inaas natin na manahan ng Diyos, isang napakagandang decision yan sa buhay mo, kapatid. And dito, kailangan natin na manampalataya din tayo sa Diyos. Not just because we invite Him, not just because tinanggap natin siya, kailangan manampalataya din tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya. Lalo na sa verses na binasa natin kanina sa Pahayag 3:20, na kung saan willing ang Diyos na papasok sa ating buhay. Dahil ang pangako ng Diyos sa Hebrews 13:5, sapagkat sinasabi ng Diyos, dahil ito ang pangako ng Diyos sa atin, pag once na inimbitahan natin siya at tinanggap at nananalig tayo sa Kanya, ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pabayaan man. You see? Yan ang pangako ng Diyos na kung saan napakasarap na pangako na hindi napapako. Pangako ng tao, lagi napapako. Pero ang pangako ng Diyos, hindi yan napapako. Tutuparin at tutuparin yan ng Diyos, lalo na kung tayo ay lalapit sa Kanya. Lubos nating mapagkatiwalaan ang lahat ng mga pangako ng Diyos, sapagkat imposibleng magsinungaling ang Diyos. In Hebrews 6:18, hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa, kaya tayong nakatagpo sa Kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako ng Diyos. Sarap ng pangako ng Diyos. Dito naman sa Tito 1:2, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Kaya sinabi ko, sa lahat ng bagay, sa Diyos lang tayo lubusang magtiwala. Hindi nagsisinungaling ang Diyos sa Kanyang pangako. Talagang pag once na sinabi ng Diyos, ay Kanyang tutuparin. Lalo na pag gagawin natin ang Kanyang hiling para sa atin, nakamtan natin ang Kanyang mga salita. Kailangan si Jesus ang manahan sa puso natin. Dito naman sa Romans 8:9,
Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So, kailangan si Jesus ay manahan sa ating puso. Kailangan siya ang maghari sa ating puso. Ano ang gagawin natin para ang Diyos ay manahan sa ating puso? Tanggapin mo ang Panginoong Jesus, plus magiging anak ka niya. Ang result is, once na tinanggap mo si Jesus, magiging anak ka na ng Diyos. At magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And dito naman sa 1 John 1:12 and 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak ng Diyos ay buhat sa Diyos. Ito yung pangako ng Diyos sa atin, na kung saan pagwas na tayo ay nananalig sa Kanya, tinanggap natin siya natin Panginoong Hesus, tayo ay magiging anak ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. And dito naman sa 1 John 1 chapter 5, 11 to 13, at ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahanan ng Diyos, ng anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi nananahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na sa kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung tayo ay nananalig, kung tayo ay nananahan sa anak ng Diyos, tayo ay magkaroon ng walang hanggan. Kaya dito mga kapatid, kaya na sinabi ko, pagwas na pinagsisihan natin ating mga kasalanan, lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, tatalikuran natin ating mga kasalanan, at tayo magbalik loob sa Kanya, tinanggap natin siya na maging hari sa ating buhay, sa ating puso, manahan ng Diyos sa atin, at ang Kanyang pangako ay Kanyang tutuparin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapatid, may pag-asa tayo na once na tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating buhay ng Diyos at nagbago tayo ng ating buhay, iniaalay natin ating buhay, sinurinder natin ating buhay sa Diyos, ang lahat ng ating mga kasalanan ay Kanyang matatawarin. Dahil dito sa Juan 3:3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, pahalagahan natin ang ating buhay, pahalagahan natin ang kaligtasan na binigay ng Diyos para sa atin at hingin natin sa Kanya ang kapatawaran. Sigurado, may kapatawaran tayo sa ating kasalanan at sigurado din tayo sa ating kaligtasan. Madali lang. Tanggapin mo ang Diyos na yung personal tagapagligtas, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Dahil ang repentance ay isang bagay na nagpapahayag na tinalikuran natin ang kasalanan at sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, it's not too late. Ito yung time para sa atin na ihingin natin sa Diyos at lumapit tayo sa Diyos. Isurrender natin ating buhay sa Kanya. Kaya, gawin mo na. Huwag nang ipadelay ang merong pangbagay, merong pang oras tayo na ihingin natin sa Diyos ang ating kapatawaran. Ihingin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan upang tayo ay mabigyan ng kapatawaran. Maraming salamat sa inyong kapatid, sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Naway lubusan ninyo na unawaan kung ano ang dapat gawin natin na may kasiguraduhan ang ating kaligtasan kung tayo ay humingi ng kapatawaran. Puri ng Diyos, tayo ay manalangin. Panginoon Hesus, salamat po Panginoon sa pag-aaral sa salita mo na kung saan Lord God, alam namin kung paano namin masigurado ang aming kaligtasan.
Humingi kami sa iyo, Lord God, ng kapatawaran ng aming mga kasamaan, sa aming mga kasalanan, Panginoon Jesus. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa namin, na nasaktan namin, Panginoon, ang iyong damdamin, na ang aming pagiging makasalanan, Panginoon Jesus, ay lumapit kami at humingi sa iyo ng kapatawaran. At patawarin mo po kami, Panginoon. At linisin mo po ang aming puso, Lord God. At tanggapin mo po kami, Panginoon Jesus, na inyong mga anak, Lord God. At ang iyong mga pangako sa amin ay yun ay aming panghahawakan, Panginoon Jesus. Tulungan mo kami na masunod namin ang nais mong mangyari sa amin, Lord God. At pangalagaan namin ang kaligtasan na binigay mo sa amin kasama ng iyong pagpatawad ng aming mga kasalanan. Tanggapin namin kayo, Lord God, sa aming puso at manahan kayo, Panginoon, na manatili kayo sa aming puso, Lord God. At nawa, Panginoon, kayo ay maghari, Panginoon, sa aming buhay. Gabayan mo kami, Panginoon Jesus, habang kami ay patuloy na tatahak sa sanibutang ito, Panginoon. Ingatan mo kami at tulungan mo kami na makasama sa iyong karya, Lord God. At salamat sa kapatawaran na ibigay mo para sa amin. Tatanggapin namin, Panginoon Jesus, ang mga salita mo na kung saan, Lord God, ito ay nakakatulong sa amin na kami ay lalago at mag-step forward, Lord God, sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord God, sa kapatawaran na aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid, sa oras na ito, sa inyong pakikinig. Hindi nasayang ang inyong oras. Sa maikling oras lang na pakikinig ng salita ng Diyos, malaking bagay na yan para sa ating kaligtasan. Kaya kami ay nagpapasalamat. Kami na iyong pamilya dito sa Bacme, Hong Kong. We love to share the Word of God para sa inyo namin mga sa buhay. Not only just for you, you can share also sa inyong mga kaibigan. Ay maraming salamat. Sa next na pagkakataon naman, tayo muli ay makikita dito pa din sa gawain ng ating Panginoon na ang kanyang salita ay napaka-importante para sa atin. So maraming salamat. God bless everyone.